Hello everyone, maraming salamat po at ito, nandito na tayong muli sa ating panibagong vlog. At yun nga, ang magiging topic naman natin for today ay tungkol na nga po sa another seaport. Ito na, dito na tayo sa part na to. Kaya ano pa bang hinihintay natin? Make sure kung meron kayong mga notes dyan, ready nyo. Ready kayo sa mga magiging panibagong aha moments na makukuha nyo at taasan natin ang ating Teachability Index. Kaya tara po, umpisa na natin. Hello everyone, once again, this is Rudy Caserna. Thank you. Kasi nandito kayong muli para makinig sa sharing na bibigay ko sa inyo. At so yun nga, magiging topic natin for today ay tungkol na sa another seaport. No? Ito, pinakita ko sa inyo kanina. Yan. So, yun ulit, babasahin ko. And then, ipapaliwanag ko sa abot na aking mga kaya para maintindihan ang lahat ng mga makakapanood nito. Yan. At the end of our trek, kasi diba nga last time nandun sila sa trek ng disyerto, we came to another port town. Nakarating sila sa another port o puerto o sa Beting Pierre. It was clear we had traveled across the desert. Klaro sa kanila na nakapag-cross na sila sa desert and we were on the coast one more time. Yan. I do not know where on your modern map the location of this place would be. Yan. Pupunta kasi sila sa panibagong coast ulit. Pero, siyempre, sa Google Map ngayon, hindi na alam ni Jesus Christ kung saang party talaga to. Kung ito ngayon, kung nasan sila. And it does not matter. Okay? We were received in a yard where the camels were tended to and the goods were unloaded. Nakatanggap sila ng yard na kung saan ang mga camels ay kung saan nilagay at yung mga goods kung saan i-unload. I parted ways with the captain of the caravan. Hanggang na lang pala. Parted na, maghihiwalay na sila nung captain ng caravan na yun, as I called him. And we agreed that when I traveled home, I would come back to this place. At siyempre, may usapan sila na pag babalik man si Jesus Christ public na sa bahay nila, ay dadaan siya muli doon. He gave me a rough indication of the times of year that he would be there. Nagbigay siya ng parang, siguro, kung kailan siya nagpupunta doon, at kung anong year, yan. He was there so often that I felt I could show up at any time. Pero ramdam ni Jesus Christ na itong captain na to ay laging nandun at anytime naman siya magpakita ay laging nandun yun. And he would not be too far away. Yan. This trek that he made across the desert took him 3 or 4 weeks. So he was there and back each month of the year. Since ang paglalakbay nga inabot na lang 3 to 4 weeks, kaya sigurado siya Jesus Christ na itong captain na to ay nakakabalik each month of the year. Yan. He said he did not rest too often. Occasionally, he took some time off. And when he did, it was in this place. Okay, so most likely, hindi daw siya lagi nagpapahinga. Kumbaga, occasionally lang siya nagpapahinga. At kung siya man magpapahinga, ay pupunta siya sa lugar na ito. So if he were resting, I would find him. He had a small home there, where he would stay with the woman of his acquaintance who lived there and was his maid and his companion. So meron palang bahay yung captain dito sa seaport na ito. Gusto niya magpahinga, pupunta siya doon. And then meron man siyang mga kasamang babae, acquaintances, at meron din siyang maid at companion. I believe I did not delve into their personal relationship. It was none of my business. However, sinabi Jesus Christ na kung ano man nakita niya, is none of my business na, hindi niya na inalam pa kung anong relationship niya dun sa mga kababaihan na yun o sumit or what. The town was a medium-sized one, I would say, for the time in which I lived. It was not a large city, but it was, again, a bustling port. So, ngayon, yung port na pinuntahan niya ay mid-size, pero ganun din, busy, napakaraming taong nagdadaanan. I was ready to move on the next phase of my journey. I made my way down to the waterfront with my bag and my few possessions. Ready na si Jesus Christ ulit maglakbay. Niready niya na yung mga bag niya at mga konting bagay na meron sa kanya. I was certainly not carrying much them. I had decided that I would trust in the ability of the universe. Oh, galing, no? Kasi ganoon tayo, di ba, lagi pag tayo maglalakbay. Oh, mag-ready ka ng ganyan. Dapat Boy Scout, dapat Girl Scout.
Dapat maging laging handa. Pero si Jesus Christ iba. Nag-trust siya sa universe. Yan. Pero alam niyo ba, itong tinuturo niya ngayon dito, meron din kasi podcast na in-explain ni Jesus Christ. Yung difference between siya at sa atin. Siya kasi, pinalaki siya na kung saan halos lahat na nakakain yung pagkain ay natural na pagkain. Wala pa kasi mga chemicalized ngayon na conventional na kahit saan ka pumunta meron. Diba, punta ka grocery, meron ng pagkain dyan, ganyan. Pero hindi kasi lahat yan healthy. Siya kasi, pinalaki talaga siyang strong. Maganda yung food, healthy ang food, halos lahat. Natural, kaya tuloy, lahat na nadadigest ng katawan niya o pumapasok sa katawan niya ay natural. Kaya madali din siyang nakaka-receive ng information. Sa atin ngayon kasi, hindi. Ako, hindi eh. Lumaki kasi akong hindi ganun eh. Puro ko dilata dati. Hindi lang kumakain ng gulay talaga dati. Talagang si lolo nun, pag hindi ako kumakain, biglang pupunta ng bahay niyan, saka siya bibili ng ulam, yung karne, na aayon lang sa panlasa ko. It take a lot of time bago talaga ako natuto kumain ng gulay na. But anyway, nga, kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi kailangan mabigla o gawin natin kung ano agad sinasabi dito. Kasi may hirapan lang tayo. Take lang natin one at a time, kung gat maaari. Kung kayang doblahin, i-multiple yung mga pwede natin gawin sa sarili, why not? Para mas mapabilis yung proseso ng pag-elevate ng ating energy. So yun, or the ability of the world to provide for me. Kasi sinabi nga dito ni Jesus Christ, magtatrust siya sa abilidad ng universe at yung abilidad ng mundong to na ipoprovide sa kanya. I still had gold coins and I was not worried. Yun, I knew that I would be provided for. This was an awareness that I had. Ito ang awareness na meron sa kanya. Meron siyang gold, tapos alam niya na siya ay mapoprovide talaga. At hindi siya nag-aalala. That if I step into the world, I would be cared for. Yan. So pag siya ay mag-travel o lumabas na muli sa mundo, ay may mag-care talaga sa kanya. As I approached the waterfront, again, I saw more boats. Yan, marami ulit siya nakitang mga bangka o mga boats. So I decided to see whether I could achieve the same effect that I had in my previous port encounter. Kaya nag-decide siya na, sige, subukan nga natin muli kung magagawa niya yung dating effect na ginawa niya before doon sa previous port o sa dating pier o puerto na kanyang na-encounter. At yun ay ang mapakaibigan sa captain ulit who traveled to the places I wish to see. However, at that time, hindi niya alam, I did not know what I wished to see. I was on an adventure, experiencing the world and experiencing everything new about the culture. So lahat kasi is adventure at bago sa kanya na ma-experience. Kumbaga, adventure and then experiencing the world and experiencing everything na bago sa culture. For the culture was very different. Kasi yung culture before, na unang puerto na nakilala niyang kapitan ay iba sa kultura naman dito ulit sa bago niya napuntahan. There were many different beings in this port town, not dissimilar from the previous one. So maraming mga iba't ibang klaseng tao sa port na to at hindi naman siya dissimilar talaga sa kung ano man ang dati na kung saan nag-spend siya ng time. But I could tell I was in a different part of the world. The clothes were very different. Pero syempre halata naman ni Jesus Christ. Kaya pag pumunta kayo dito sa Canada, makikita niyo na iba-iba na mga suot ng mga damit ng tao. Makikita niyo. Minsan magugulat kayo na dati napapanood niyo lang sa TV o sa social media pagdating niyo dito. Nakita ko dati Uy, nakita ko to pati yung mga daanan, yung mga bahay, yung mga sasakyan, yung mga snow, mga puno. Halos lahat yun napanood ko sa palabas Na napapasabi nila ako sa sarili ko, ito na pala yun. Ito yung dati nakikita ko. Yan. So most likely ganun siya. Na westernize nga tayo, na westernize. Yan. There were longer, more elaborate costumes and there were many headdresses. Yan. So may mga mahabang damit, mga naka-elaborate lang ng mga costume, mga suot ng damit, and then yung mga hairdresses siguro may nilalagay sa ulo. The women were completely covered. Okay. Which was not the case in my area, in the world where women were modestly dressed but not covered to the same degree that they were in this place. Covered naman yung mga kababaihan kung saan lumaki si Jesus Christ. Pero hindi tulad daw dito, ibang klaseng level ng covered. Hindi ko alam kung covered, yung alam niyo yung nga sinabi ko kanina. Sabihin natin, nung unang-unang panahon pa lang pala taga, meron ng ganyan. Diba? Na nakikita nyo ngayon. Muslim ba yan? Hindi ko alam kung Muslim yan sila But, anyway,
Yun yung point. Kasi nanap po na root cause nito. Bakit ba sila na ganyan? Sino ba talagang pasimuno ng ba't kailangan maganyan? So, nung nabuhay na si Jesus Christ, may ganyan na pala eh. Dati pa lang pala talaga. Many exotic animals were loaded and unloaded in this place. There were animals I had never seen before, animals that you would consider very unusual. So, marami siyang mga nakita mga exotic na mga animals before na kung saan never niya pa nakita sa kanyang buhay. Yung sinasampa sa barko at nilalabas sa pier, no? Ina-unload. I will not go into great detail of what they are, but there were leopards and lions. Yung pala yung mga nilalabas dati, no? Mga binabiyahe sa barko, mga leopard, lions. Hanggang ngayon, meron din naman yun eh. These kinds of things that were being loaded and unloaded. I do not know what they were for. Gaming perhaps. Yan. So, hindi niya alam kung para saan talaga itong mga to. Pero most likely, siguro ay para sa paglalaro. Alam niyo yung mga warriors before na nakita niyo yan sa mga palabas eh, di ba? Yung parang may bilog, ganyan, tapos maraming tao nagsisigawan, hindi nipapalabas yung lion, nagkakalabayan ng isang warrior. Yan. Ano po yung mga games nila nun eh. Ito, the slaughter of the Roman Empire. Ayun, yung mga Roman Empire was well known. So, I can imagine that was the destination for many of those poor beasts. So, yung palang destination ng mga poor beasts. May pumunta dun sa Roman Empire para maglaro. Yung patayan. Yan, yung laban para makita kung sino malakas. They were stressed out, growling or laying down in lassitude. So, na-stress tong mga animals na to. Siyempre, nag-growl at nakahiga lang, wishing they were wild and free again. It broke my heart to see them in such distress, but there was nothing I could do. It was an illustration of humanity and its cruelty. So, that time, siyempre, wala pang magawa si Jesus Christ, pero yun po ay isang illustration o pinapakita na dati pa lang ay may cruelty na nangyayari na ginagawa ng mga tao. So yun guys, dito po nagtatapos ang story pagdating sa another port, and yung magiging next topic naman po natin sa susunod, ito na, chapter 4 na tayo. Ang title ay India. Ayan na, malalaman nyo na, andito na tayo, palapit na tayo sa story, yung kagandahan ng story. Kaya kung sino man na nandito, tumabot dito, maraming salamat. Inabangan nyo talaga ang episodes, ang bawat episodes na binabahagi ko sa inyo. Grateful ako na ma-share ko sa inyo to. So yun guys, once again, my name is Rujic Lacerna. Maraming salamat. Ingat kayo dyan palagi. And God bless us all wherever we are. Thank you po. See you po sa aking next vlog. Shining bright on everyone, magnetic hearts from intertwine. You touch us off the close.